no? Ganito, para ma-maximize natin ang every minute ng ating kwentuhan ngayong gabi, gawin lang natin itong very casual para tayo nagkukwentuhan lang at habang nagkakape. At ganito ang magiging flow niya, no? Siguro, magkaroon ng apat na part ng ating kwentuhan. Yung unang part, i-share mo briefly kung ano ang iyong naging sakit. Ang pangalawang part ay yung pagpasok mo naman ng low carb. Sino ang iyong, paano mo natutunan ito? Sino ang iyong coach? At pangatlong part naman ay ano ang naging resulta? Ano ang naging ano yung mga tagumpay na nakamit mo sa pag-low carb? Doon sa ikaapat na bahagi naman ay siguro hihilingan ka namin na magbigay ng mga tip, ano yung mga payo mo sa mga baguhan na gusto mag-low carb at mag-practice ito. So ganun yung magiging flow niya, hindi na ako magtatanong every now and then, kundi ituloy-tuloy mo na lamang yung kwentuhan na ikukwento mo na lamang doon para ma-maximize natin. Okay lang ba yun? Yes po. Okay, so ituloy mo na, Ivory. Nakikinig ngayon ng taga-subaybay ng Life Without Rice movement at iba pang mga nag-interest na pumasok dito sa low carb. Okay. So, brief background lang po kung ano po yung pinanggalingan ng sakit ko. Just a brief background para po may idea kayo. And I hope na yung story ko po, yung low carb story ko po is maka-inspire po sa inyong lahat. So, first po, my struggle all started when I got pregnant in 2020. So, to make the story short, it was COVID time po when I got pregnant in 2020. At the age of 41 years old po ako noon. So, medyo late po yung pregnancy ko. So, medyo naging delicate po yung pagiging pregnant ko kasi nga po, because of my age. So, at the early stage of my pregnancy, 2 months pregnant po, sabi po ng doctor, may gestational diabetes daw po ako kasi po mataas po ang sugar ko. So, all the struggle started during that time. So, nag-start na po ako ng medication as early as 2 months pregnant. May metformin po, plus may Dufaston, plus may aspirin because of my age. Yung Dufaston is para daw po kumapit yung baby kasi nga po 41 years old na po ako. And yung metformin, of course, for the sugar because they diagnosed me with gestational diabetes. So, sobrang hirap po sa akin. Yung struggle po talaga sobra during the pregnancy. And I had to prick all my fingers 4 times a day in the entire pregnancy. So, after waking up, after breakfast, after lunch, and after dinner, lahat po yun, nagtutusok po ako for blood monitoring. And nakaka-receive po ako ng calls from doctor 4 times a day and nakaka-receive din po, apart from that, nakaka-receive din po ako ng calls from dietitian 3 times a day to monitor my meals. May meal plan po sila sa akin. Sobra po yung diet na ginawa nila sa akin. Doon po ako hirap na hirap sa diet kasi po sobrang limited po ng mga food intakes ko and to think na 2 po kaming kumakain, may baby po ako sa tiyan, kaya po sobrang weak po ng pakiramdam, wala po akong energy most of the time, and most of the time po talaga gutom ako. And example po ng meal plans ng mga dietitian dito sa akin, for example, half cup of rice, half cup of banana, half cup of oatmeal, half cup of pasta, half apple, half pineapple. So, puro po half, which is in the end, later on ko na po na-realize na it's all wrong. The diet was wrong po. So, ayun po, apart from taking medicine, ayun, blood monitoring po ako 4 times a day, nagpiprick po ako ng fingers. Yun po yung mga struggles ko. And I also experience hyperglycemia. Meron din po akong hypoglycemia. Pag nagha-hypoglycemia and pag nagha-hyperglycemia po ako, nahihilo po ako and nagsusuka po ako. Pareho po ng symptoms. And apart from that, one more struggle po yung twice po ako nadala sa emergency during my pregnancy.
as early as 6 months of pregnancy. Actually, ano lang po yun, check up ko lang po, schedule po ng ultrasound ko when I was 6 months pregnant. And after po ng ultrasound, nagulat na lang po ako kasi meron pong wheelchair. So, sabi ko, bakit may wheelchair? Sabi po sa akin, ma'am, dadalhin po namin kayo sa emergency. So, to my surprise, kasi po ano lang po yun, schedule lang po ng um, ultrasound. And then, dinala po ako sa emergency. And pagdating po sa emergency yon, nagtanong na po ako kasi ang concern ko po that time is yung situation, yung condition ng baby ko. So, ayun, sabi po nila, nakita daw po sa ultrasound na yung blood flow ko sa placenta is unstable. Tataas, bababa, tataas, bababa. So, to make the story short, they had to monitor me. And in the afternoon, so the whole day po ako nasa emergency. In the afternoon, alhamdulillah, nakauwi din po ako. So, but they advised me to monitor the movement of my baby. They told me to monitor the movement like it should be 12 times in 24 hours po yung movement ng baby ko. And kung wala pong movement yung baby ko, mag-lie down po ako sa side ko for 10 minutes. And if wala pa rin pong movement yung baby ko, ayun, sabi po nila, tumakbo na po ako sa emergency. So, yun po yung mga struggles ko during the pregnancy. And one more thing po, yung a month before ng delivery, kasi nakaschedule po ako ng cesarean section. Yung a month before po ng delivery ko, dinala din po ako ng husband ko sa emergency kasi po meron po akong spotting and pain. I had pain in my tummy. So, madami po silang kinabit sa akin. Minonitor po nila ako. They called it CTG monitoring. So, but alhamdulillah, at the end of the day po, that time, umuwi din po ako. So, yun po yung mga struggles ko nung pregnancy. So, but hindi po natapos doon. After delivery po, nag-check up po ako yung check up po is for me, not for my baby. After 2 months of delivery, mataas pa din po yung sugar ko, which is 7.1 that time. After delivery po yun. So, to my dismay po, I had to continue the medication. I had to continue the maintenance medicine, which is I don't want po. Kasi alam ko po kung ano po yung idudulot ng mga medications, yung mga maintenance medicine na yan. Alam ko po kung ano ang idudulot niyan sa health ko in the long run. After years, we never know, sisirain po niya ng kidney and mga organs sa katawan ko. So, ayoko po talagang mag-take ng medicine. And tinanong ko po yung doctor, sabi ko po sa doctor, is there any other way apart from taking medicine because I don't want to take medicine? Sabi niya po sa akin, there's no other way but to take medicine. You have diabetes. It's lifetime. It's a lifetime disease. It's in your body and there's no other choice but to take medication. So, ayun po, yun po yung parang doon na po ako nagkaroon ng turning point na I had to do something. So, tinanong ko po siya, sabi ko, meron bang natural way? Ayoko po kasi talagang mag-take ng medicine. Sabi niya, wala. Only by taking medicine. Sabi ko, what about diet? And then sabi po ng doctor, just lessen your rice intake. Bawasan ko daw po yung rice. So, yun lang po yung advice. Walang ibang ipinagbawal. Wala po yung rule na ito yung first thing to do. Wala. On my own po, I had to do this diet, which is, yun lang naman po yung in-advise niya, yung magbawas ng rice, bawasan yung rice intake. So, after that check-up po, pag uwi ko po ng bahay, naalala ko po yung auntie ko. Kasi po yung auntie ko po that time, coachy po siya ni Doc Brian and ni Kuya Gibo. But that time po, zero knowledge pa po ako sa low carb. So, naalala ko po siya one time when I went home to Philippines, binisita po ako ng auntie ko. At that time po, may dala po siyang bread. Meron po siyang kinakain na bread na sabi po niya,
gawa daw po sa almond flour and coconut flour. But that time, I was not that much interested. So, pero natandaan ko po yung sinabi niya na yun. And, nung sinabi po ng doctor dito sa Qatar na lifetime na po yung diabetes ko, na magte-take na po ako ng maintenance medicine for my entire life, that's the time po na naalala ko po yung auntie ko na meron po siyang kinakain na bread, low-carb bread. So, to make the story short po, tinawagan ko, minessage ko po yung mother ko, tinanong ko po kung paano yung ginagawa ng auntie ko sa bread. And sabi po ng mommy ko, i-message mo na directly si auntie mo para siya na yung mag-explain sa'yo. So, ayun na po. Yun na po yung start kung paano ko po nalaman ang low carb. Nung message ko po ang auntie ko, tinawagan ko po, inintroduce niya po sa akin yung low carb. Sabi niya po sa akin, i-follow ko si Dr. Brian Aubrey Castillo, i-follow ko yung Low Carb Real Talk with Dr. Brian and Kuya Gibo, i-follow ko si Annie Things, si Doc Iris. She also advised me to enroll sa masterclass po ni Dr. Grace. At yun po yung ginawa ko, nag-enroll po ako agad sa masterclass ni Dr. Grace. Kasi po, eager po ako kung ano yung magiging result ng low carb sa akin. As in 360 degrees po, wala po akong doubt. Hindi na po ako nag-second thought. Nag-enroll po ako right away. And then bumili na po ako ng ingredients for electrolytes. Nagtimpla na po ako ng electrolytes. While I was enrolled in master class of Dr. Grace Rohotan, nag-start na po ako ng low carb on my own. But with the guidance of my auntie po. Actually, hindi naman po niya sinabi sa akin na i-guide niya ako or anything. Hindi niya po sinabi sa akin na mag-send ako ng mga pictures ng food ko sa kanya. Automatic na po yun. Nag-send na po ako ng mga pictures ng food ko sa kanya. Kasi po, I was seeking for confirmation na kung tama ba yung mga pinagagagawa ko. And then, ang dami ko pong mga questions sa kanya. Everyday, nagme-message po ako, tama po ba to? Tama po ba to? So it's like, siya na po yung naging coach ko that time. And amazingly, after a month of doing low carb on my own, amazingly from 8.2, that's the highest sugar level that I reached before I started low carb, 8.2. So, amazingly, after 1 month, very short period of time, 1 month lang po, talaga po, amazed ako. Nagkandaiyak po ako noon. Kaya naiyak na naman ako. Kasi po, in a month, parang unbelievable. It's so good to be true po na after a month, yung 8.2 po na sugar, naging 5.5. Wow. Alhamdulillah. Praise God. Alhamdulillah po. 5.5, imagine, Uncle Justin, from 8.2 to 5.5. 1 month lang po yun. So, sino naman po ang hindi maa-amaze sa low carb? And then after that, okay, so natapos ko po yung 3 months na low carb. DIY po yun Tapos, umuwi po ako ng Philippines. Sabi ko po, hindi po ako papayag na hindi ko mamimit si Dr. Brian Aubrey Castillo. So, nag-consult pa din po ako kay Dr. Brian Aubrey Castillo. That was October. When I started my low carb in July last year. And October, I went home to Philippines. I met Dr. Brian Aubrey Castillo. And ayun nga po, kinuwento ko po sa kanya. Ano lang po, nagsisik lang po ako ng advice and confirmation if tama po ba yung mga ginagawa ko. And I showed him my recent lab results. Sabi niya, magdala ka ng lab results mo, which is very good. Very good po talaga ang lab results ko. So, sabi nga po ni Dr. Brian, magkwentuhan na lang tayo kasi alam mo na lahat ng i-advise ko sa'yo. Ano po bang gagawin ko sa'yo? Alam mo na lahat. So, ayun. Ayun po. Doon po nag-start ang aking low carb journey, which is very successful and I'm so blessed po. That's why I'm very vocal and I'm advocating the low carb and intermittent fasting lifestyle now. Wow. Ang ganda ng istorya mo, Ivory, no? So that is the first and second part na yon, yung pinagsama mo na yon. At ang pinakamalaking factor doon yung eagerness mo na magkaroon ng pagbabago
At isipin natin, grabe yun, kung lifetime na tayong iinom ng gamot, tama ka. Yes, Tama yung yes. sinasabi mo, nasisirain talagang other organs natin. At sa katunayan, that is not a guarantee na gagaling yung ating diabetes. Yes. Diba? Oo, Yes. so sisirain natin ang ating sarili. Maganda, naging decision mo at pumasok ka sa framework ng low carb. At the best way talaga is dietary intervention. So, doon sa third part siguro, i-share mo ng ano na naging resulta. Initially, nabanggit mo na from 8.5 ay naging 5.5 na, 8.2 Yes. to 5.5 na. 5.5. Blood sugar level. At malaking tagumpay na yan. And that is 3 months after ba yun? 1 month. In a month. Oh, 1 month. In a very short time. Pala, 1 month after at nag-turn around na ang mundo mo sa kalusugan, at mali talaga. Yan, pinatunayan na maling-mali ang sinasabi ng doktor na no other way kundi mag-take ka ng mga medicines na iniaahente nila, So, pumasok tayo ngayon doon sa pakishare mo yung other details. Okay. Tagumpay mo naman. Yes, so that was after 3 months. So, bumalik na po ako ng Qatar after a month from Philippines. So, nung pagbalik ko po ng Qatar, may check-up po ulit ako sa doctor dito sa Qatar. And hindi po ako nag-hesitate na sabihin sa doctor na nag-low carb diet po ako kasi na-amaze po siya, na-surprise po siya. Sabi niya, "What did you do? Bakit parang napabulusok mo yung sugar mo, bakit from 8.2 naging 5.5. Sabi ko sa kanya, "Doctor, I did low carb and intermittent fasting." Sabi niya, "What's that?" Sabi ko, so in-explain ko po sa kanya yung mga basics ng low carb diet. So, ang sabi po ng doctor dito sa Qatar, "I don't think that you can sustain that low carb lifestyle without taking carbohydrates, with only less carbohydrates in your entire life. I don't think you can sustain it." So, hindi na lang po ako nakipag-argue sa kanya kasi po, basta po, ang sabi ko na lang sa kanya, yun nga po yung ginawa ko. That's why, napababa ko po yung sugar level ko. And, tinanggal niya po yung medicine ko kasi wala na pong reason for medication Wala na pong reason for medication. And, nung tinanggal niya po yung medication ko, ang sabi niya po sa akin, prior to that, sabi niya po sa akin, hindi niya po kinontra yung paglo-low carb ko. Sabi niya, "It's your body, it's your decision, so it's up to you." And then yun nga po, tinanggal niya po yung medication ko. And then sabi niya po, in my entire life of service, in my 25 years of service as a doctor, ngayon pa lang ako nakapagtanggal ng medicine. You are the third person. Ako pa lang daw po yung pangatlo in her entire 25 years of service as a doctor. So, yun po, pati po siya na-amaze po siya. So, yun po yung na-achieve ko. I want to share with you na ang mga benefits po ng low carb and fasting lifestyle sa akin. Number 1 po is yun nga po, in a very short span of 1 month, from 8.2, naging 5.5 po yung sugar ko, which is very amazing. And number 2, free from medicine na po ako. Tinanggal na po ni Dr. Brian Aubrey Castillo ang medicine ko. Free from medication na po ako ngayon for 7 months. And number 3 benefit po, because I used to be a flight attendant po. And then, apart from that, nagtrabaho po ako sa airport. Buong buhay ko po, ang experience ko po is airport life, which is nakatayo po maghapon. The entire duty nakatayo. So, meron po akong iniinda na sakit sa tuhod ko. For how many years nagsuffer po ako dyan sa knee pain ko na pag nagluluto po ako or pag naghuhugas po ako ng plates, I had to sit down in between para mag-rest sandali. Hindi ko po kayang tumayo ng matagal. And amazingly, after doing low carb, wala na po lahat yung mga inflammation na yan. Alhamdulillah, praise God po talaga. Wala, as in wala. Dati po, kompleto po ako ng yung mga pinapahid sa tuhod. So, yun. Number 4 benefit po is yung aking blurry eyesight. Amazingly luminaw po yung mata ko, yung mga
yung mga small captions po sa television na babasa ko na po ngayon, amazingly. And fifth benefit po ng low carb sa akin is yung warts. Imagine niyo po, I cannot believe how it happened. May warts po ako sa neck, sa leeg, magkabila po yan pati dito. Nung nag-low carb po ako, nag-disappear po sila lahat, pati yung skin tag ko po dito sa arm. Meron po ako dito na malaking skin tag sa arm, malapit po sa armpit. Malaki po siya na nakalawit, as in skin tag po siya, nag-disappear po siya. So, that's the sixth benefit, that's the fifth benefit, and the sixth benefit po is yung bonus. I have a bonus of losing weight, 7 kilos. 7 kilos of losing weight po in 7 months. So, ang losing of weight ko po is nag-start ng, yung first month, 2 kilos po na lose. Yung second month po, another 2 kilos. And then, succeeding months, 1 kilo na lang po until ngayon po, nasa maintaining weight. Actually, before I started low carb, hindi naman po talaga ako mataba. 55 kilos lang po ako noon. And ngayon po, mini-maintain ko na lang po yung 48 kilos. So, yun po yung mga amazing benefits na idinulot sa katawan ko ng low carb and intermittent fasting lifestyle. Wow. At gusto kong ipahayag ang congratulations para sa iyo, Ivory. Ano? Thank you po. Thank you po, Christine. Big decision at correct decision talaga na ikaw ang magpasya kung ano ang ikabubuti ng kalusugan natin. Ano? At isipin mo, nakakatuwang marinig dito sa live stream na yung doktor mo na 25 years in service ay inamin niya na yes, generally ay hindi siya nagtatanggal ng gamot doon sa kanyang pasyente at ikaw yung pangatlong pasyente niya na sumang-ayon siyang tanggalin ng gamot. Unang-una kasi there is no basis to take medicine kasi wala na siyang gagamuting blood sugar, problema sa blood sugar. Kaya naobliga siya. No? Opo. Reluctantly, no? Naobliga siya na tanggalin yon at hindi siya makapaniwala na mabubuhay tayo with the low carb lifestyle. Yes. No? At nakakatuwa rin na isang turning point din for your validation na pag-uwi mo sa Pilipinas ay nagkakwentuhan kayo ni Doc Brian Castillo, no? At ni Kuya Gibo, no? Opo. Salvador, no? By the way, banggit lang natin sa ating audience na si Doc Brian Castillo ang official low carb doctor ng Life Without Rice movement, no? Ngayon, parang nabilang ko merong pito na benefits, points of victories, sabihin natin point of victories na na-enumerate mo. No? I'm sure meron pang iba, no, na mga secondary, pero yun ang mga major victories mo. No? So talagang actually hindi accurate ang description na reverse mo ang pre-diabetic na stage mo, kundi more than reversal Yes. Kasi marami kang benefits. Number one, of course, nawala yung pre-diabetic, yung na-stabilize ang iyong blood sugar, pero nag-gain ka pa ng maraming mga victories liban doon sa pag-stabilize na. Yes, exactly. Nakakatuwang banggitin para sa ating mga taga-subaybay na ito talaga ang susi, mga ka-low carb at mga taga-subaybay, itong karanasan ni Ivory na nagpasyang gamitin ang tawag dito yung intervention ng dietary intervention, kung baga ay naging decisive yon para mabago ang ating mga sakit. At sige, Ivory, gusto kong Justin, if I may add po. Please. Those are the major benefits that I received from low carb diet. So meron pa po yung before doing low carb, active po ako, nagja-jogging, walking, nagzuzumba.
sa bahay. Sa bahay lang po, nagzuzumba po ako and nagbe-belly dancing. So, yung ikwento ko lang po yung pag nagja-jogging po ako, may stadium po na malapit dito. Yung buong stadium po na yun, iniikot ko po yun. Kaming dalawa po ng husband ko. So, one round po, before low carb, prior to low carb lifestyle, masakit na po yung tuhod ko, kailangan ko umupo. Kailangan ko mag-stretching. And then, saka po ako ulit magko-continue. And amazingly, after doing low carb po, dire-diretso na po yun. Wala na pong pain. Dire-diretso na po yun, nakakatatlong rounds, 4 rounds po ako. Depende po kung gaano po katagal yung gusto ko. Dire-diretso, Wow. wala na pong pain sa ano ko, wala na pong pain. As in, yung energy ko po, compare nung hindi pa ako naglo-low carb. Iba po talaga, opo. Talagang pansin na pansin po talaga, iba po talaga. Pati yung skin ko po, basta iba po talaga ang effect ng low carb. Okay. Okay, ganito, Ivory. Pwede pakishare mo kung nag-practice ka ng intermittent fasting during doon sa early stage mo? Yes. Anong klase ng intermittent fasting? Pangalawa, ituloy mo na yung kwento kung ano yung mga regular form ng regular exercise na ginagawa mo. Okay po. Okay, so when I started doing low carb, sabi po ng auntie ko, wag ka munang fasting, focus on nutrition first. So sinunod ko po 'yon, nag-focus po ako sa nutrition. Actually, Uncle Justin, to be honest with you, hindi po ako nagkaroon ng masyadong problema, hindi po ako nagkaroon ng mga struggles. Very minimal po. Kasi po, alam niyo naman po yung pinanggalingan ko. Nung pregnant po ako, yung entire pregnancy until mag 2 years and a half po yung baby ko, continuous po yung diet na ginagawa ko na ina-advise ng dietitian dito, which is wrong diet. So para pong naging practice po yun sa body ko, nung nag-start po ako ng low carb, hindi na po ako nahirapan hindi na po ako ganun nagugutom. Kumbaga parang natama ko lang po yung way of eating, pero hindi po ako masyadong nag-struggle. So after, siguro po mga 3 weeks or maybe less than 3 weeks, nag-start na po ako mag-fasting nun. Kasi hindi na po ako nagugutom eh. Automatic na po na hindi na po ako nagugutom. So I started doing 12 hours fasting, and then until such time na nag-14 hours, 16-8, 18-6, tapos, ang pinakamahaba ko pong fasting was 24 hours. I did that when I was, I think, on my 3rd month. Before going home to Philippines, naka-isang beses po ako ng 24 hours fasting. Wow. And ngayon po, ang practice ko po, kasi po 48 kilos, okay na po sa akin, okay naman po sa akin yung weight ko. Ang practice ko po ngayon is, hindi po ako dire-diretso nagwo 1 meal a day. Inaano ko po siya, binabalance ko po siya in a week. May 2 meals a day po ako and may 1 meal a day po. May OMAD and TMAD po ako in a week. Hindi po siya continuous na OMAD. Combination po siya, OMAD and TMAD in a week. And then just recently po, like maybe kung nakita niyo po yung post ko, maybe 4 days, 5 days ago, nag 24 hours fasting din po ako noon. For self-healing, self-healing po, yun po. And tungkol naman po sa exercise, tinuruan po ako ni Dr. Brian. Kasi nung pong hindi ko po nami-meet si Dr. Brian Aubrey Castillo, mga simple exercises lang po yung ginagawa ko, like jogging, walking, dancing. Mahilig po ako mag-Zumba. So, nung na-meet ko po si Dr. Brian Aubrey Castillo, ayun, in-advise na po ako yung mga lifting exercises. That's the beginning po na bumili na po ako ng mga dumbbells, nanood na po ako ng mga videos sa YouTube. Ngayon po, nagwo-wall pilates din po ako. Ayun, nag-start na po ako ng mga strengthening exercises. So, all in all po, yung akin pong low carb lifestyle, all in all, yung low carb nutrition ko po, in-incorporate ko po dun yung fasting, intermittent fasting, and exercise. So, three po yun. Parang package deal po siya, buy one, get two po. Ganon.
parang hindi po kompleto pag wala po yung exercise and fasting, pag low carb lang po. Low carb diet lang po. Tama ka, tama ka. Actually, isa yan sa mga major pillars. Meron akong nilabas na isang guide dyan na 5 major pillars ng lifestyle na ganito. No? Number 1 pillar, syempre yung low carb diet program. Mm-hmm. And number 2 pillar, yung intermittent fasting. And number 3 ay yung exercise. Mm-hmm. Of course, kasama sa number 4 yung pagpapaaraw natin. Ano? Kailangan natin ng pagpapaaraw. At number 5, yung good and quality sleep. No? Mm-hmm. At nakakatulong sa hormonal balance natin ang lahat ng mga pillars na yon. At lahat yun ay nagawa mo. No? At ang isang nakakatuwa doon sa iyong experience ay hindi ka pa nagsisimula, inihanda mo na, i-prepare mo na ang mga sangkap ng iyong electrolyte kamo. No? Yes. Opo. Isang tamang hakbang yun na anong tawag dito, inaral mo munang mabuti. Mm-hmm. Bagamat may mga consultations ka sa auntie mo na naging nag-aral din, nag-practice din ng low carb at naging coach ni Doc Brian. So nagsilbing resource person mo sila sa iyong pag-aaral, no? Liban sa pag-enroll mo sa class ni Doc Grace, no? Doon sa ganon mga initiative mo ay nakita ko agad, napansin ko agad yung preparation mo doon sa electrolyte. Kasi ang isang malaking lesson dito, mga ka-low carb, mga taga-subaybay, marami sa ating mga members dito sa Life Without Rice movement ang hindi umiinom ng electrolyte. Po yun. At kung ilang months na sila na nagpa-practice, ay meron ba, sabihin nila, meron bang gano'n? Kailangan ba ganyan? Sabi nila, no? Kaya nakakaranas sila ng tinatawag nating, yun yung tawag nating keto flu. Naiilo, masakit ng ulo, nangunguluntoy, at tama yung ginawa ni Ivory, mga ka-low carb, na hindi siya nakaranas ng any discomfort. Ano? Yeah. Any major discomfort. Ano? So, sa bilang huling bahagi ng ating narrative ngayon sa iyong low carb journey, ano ang maipapayo mo, Ivory, sa mga low carb beginners natin at sa iba pang mga gustong sumubok din ng low carb lifestyle? Please, please. Okay. To all the beginners and first of all, sa mga nag-iisip po kung maglo-low carb o hindi, go na po kayo. There's no harm in trying po. But you have to equip yourself with knowledge first. Huwag po kayong basta sasabak. Mahirap po ito. Intindihin niyo po muna. Aralin niyo po muna mabuti. Manood po kayo ng mga videos. Katulad po ng ginawa ko, umaga hanggang gabi, puro videos po nila Doc Grace, Doc Iris, Annie Tings, and Dr. Brian ang pinapanood ko apart from masterclass. Kung meron po kayong means, mag-enroll po kayo sa masterclass, mas better po. And for those who have health issues, I suggest, this is highly recommended po na mag-consult po kayo sa low-carb doctors. Madami po tayong low-carb doctors dyan. Huwag po kayong mag-do-it-yourself. Seek help, seek guidance, and wag po kayong mag-a-adjust ng maintenance medicines nyo on your own. Doctor lang po ang nagtatanggal ng medicine, okay? And doon naman po sa mga beginners na nag-start na po mag-low carb, make sure to have your electrolyte drink. Sip-sip lang po in a day. Huwag niyo pong tutunggain. In the entire day, you have to finish 1 liter of it. Make sure na complete po yung ingredients ng electrolyte drink nyo. Kasi po, yan po yung source po natin ng magnesium, potassium, and what is this? Sodium, yes. Aid po natin yan sa low carb para po hindi po tayo makaramdam ng mga tawag dito, discomforts. Yan. And
ang important po sa pag-aaral ng low carb, para po alam nyo po kung ano po yung nangyayari sa katawan nyo while doing the low carb lifestyle. Para po hindi po kayo matakot kung nahilo po kayo or may discomforts po kayo. Kung may knowledge po kayo, kung equip po kayo ng knowledge, hindi po kayo matatakot, hindi po kayo kakabahan na bakit ito yung nangyayari sa akin. At hindi rin po kayo mag-stop. Alam niyo po yun, yung mindset niyo po nandoon, yung goal niyo po dapat nandoon, na makaramdam lang po ng kaunting hilo, kaunting gutom, nahilo lang, ay ayoko na. Hindi po dapat ganon. Before starting, mag-set po kayo ng goal, gusto nyong gumaling or gusto nyo, whatever your reason, mag-set po kayo ng goal at i-reach nyo po. Make sure po na i-reach nyo po yung own goal nyo and yung mindset po, proper mindset po. And may advice din po ako dun sa mga naka-experience na din po ng benefits of low carb. I-share po natin. This is a very good, this is a blessing of God to us through low carb. This is a blessing po. So, why not share? I-share po natin to. Huwag po tayong mapapagod na mag-share sa mga family members natin, sa mga friends and relatives, sa mga kakilala. Kung may mamit po kayo, lumabas po kayo, kahit hindi nyo po kakilala, i-share nyo po. Huwag po kayong mapagod na i-share kasi po ito po ay blessing po sa atin to. Imagine nyo po, papalitan nyo lang po yung way of eating nyo, yung food intakes nyo, modify nyo lang po. May mga i-eliminate lang po tayo and marireach po natin yung mga healing at yung mga goals na gusto natin sa life. So, yun lang po. Yun, maraming salamat. Napakaganda ng iyong mga payo sa mga low-carb beginners at sa gustong sumubok ng ganitong lifestyle. At pwede bang idagdag mo kung anong may papayo mo sa mga baguhan din na kaagad-agad ay nag-intermittent fasting o pa ang kanilang ginagawa? Anong payo na dito? Opo. Okay, to those who are doing intermittent fasting, sa mga beginners po na agad-agad ay nag-fasting na. Actually, Sir Justin, marami po akong nare-receive na messages na ganyan na, paano ba mag-fasting? Fasting agad ang kanilang goal. Hindi po, mali. Sorry po pero ang proper way of doing it po is to yung low carb muna, yung nutrition muna po. Ayusin niyo po muna yung nutrition niyo. And once you are fat adapted, yung body po kasi natin magta-transition yan. Before po, nung high carbs pa po tayo, ang ginagamit po nating energy is, excuse me. Ang ginagamit po nating energy nun is carbohydrates, nanggagaling sa carbohydrates. Ngayon po, pag nag-low carb na po tayo, matatransform po yun. Magiging ketones. Ang gagamitin na po nating energy is fat. Magiging fat adapted na po yung katawan natin. And ang meaning po nun, hindi na po tayo magugutom. That's the only time na we will start the intermittent fasting. It means kaya na po ng katawan natin yung fasting. Easier na po, hindi po tayo magugutom. So, wag po kayong sasabak agad sa fasting. Ayusin niyo po muna yung nutrition. Yun. Maraming salamat. Malinaw yan. Itong mga baguhan nating very aggressive talaga sa ganitong lifestyle. Ay tinatangka kaagad ng kanilang fasting. At ang iba't ibang form kasi ang intermittent fasting 12-12, 16 hours, 18 hours, 24 hours, 72 hours, etc. At yung OMAD ay karaniwang pinapractice ito ng mga baguhan yung 1 meal a day kung tawagin. At 23 hours yun na wala kang naka-fasting ka. Kapag ka hindi ka fat adapted, katulad na binabanggit ni Ivory, isang mangyayari sa iyo, may hilo ka or at the worst, mag-collapse ka kasi hindi ka fat adapted Yes. So pupwersahin mo yung sarili mo into hunger. Hunger ang ginagawa mo sa sarili dahil wala siyang igagrind na energy na mula doon sa carbohydrates o glucose na nakasanayan ng katawan. So tama yung payo ni Ivory na sanayin muna natin ang ating katawan
na ma-adapt ang low carb. Sa atin, ang pinapayo natin, mga 1.5 months to 3 months, yung period na yon, depende sa ganda or husay ng metabolism ng isang individual na tao, yun yung range ng period na magiging fat adapted na. So bago ka umalis sa ating live stream, Ivory, meron i-shout out natin si Miss Jamaica Lynn Gibaw, ano? Si Miss Jamaica Lynn Gibaw ay napakasipag na magtag ng mga kaibigan niya. So napakarami niyang tinag dito. At maraming salamat sa iyo, Jamaica Lynn Gibaw, sa iyong pag-share ng video natin na ito ni Thank you, Jamaica. Okay, ganon din kay Marilyn Lobusta Camel, ano? Hello po, Happy Father's Day, Sir Justin. Maraming salamat, Marilyn, ano? Tiga New Jersey siya, no? At idagdag natin yung ito, nagdagdag ng mga ng mga tinag si Jamaica. So tignan natin yung iba pa. Meron dito kaninang ito si Marilyn, nag-share siya ng isang point, ano? Sabi ni Marilyn Lobusta Camel, wow, amazing story. Nakaka-inspired. Ang resulta, lalo na po nating yayakapin talaga ang low carb lifestyle na ito. Yeah, tama po yan. Mga na-inspire ang ating mga audience. Maraming salamat, Marilyn. At ano pa? Okay. So, muli, Ivory, maraming salamat sa iyong pag-share sa ating live stream ng iyong sabihin nating low carb triumphs dito sa lifestyle na ito, at natutuwa ako at nagpapasalamat sa napaka point by point na sharing mo ng iyong karanasan, at ipalaganap natin, hilingin natin sa ating mga viewers na ipalaganap natin, i-share natin ang link na ito. So muli, maraming salamat, Ivory, magandang hapon at padayon. Padayon. Thank you din po. Thank you for having me, Sir Justin.